Sa simula ng kwento, makikita natin si Han na katatapos lang ng kanyang trabaho alas 5 ng madaling araw at pauwi na. Ngunit pagdating niya sa kanilang apartment building, nagulat siya nang makita ang maraming tao at mga police car sa labas. May dala pa siyang bouquet ng bulaklak dahil anibersaryo nila ng kanyang asawa sa araw na iyon. Pagpasok niya sa kanilang unit, agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang asawa at tumambad sa kanya ang kama na puno ng dugo. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, bigla siyang inaresto ng mga pulis dahil siya ang pangunahing suspek sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa isang press conference, inanunsyo ng prosecutor na si Ann na alas 11 ng gabi pinatay si Suyon. Gayunpaman, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay at hindi rin alam kung anong sandata ang ginamit. Sa pamamagitan ng DNA test, nakumpirmang kay Suyon ang dugong nasa kama. Ayon sa investigasyon, posibleng pinatay siya ni Han dahil pinaghihinalaan niyang may ibang lalaki ito. 4 na araw bago ang insidente, humiling pa umano si Suyon ng diborsyo, kaya pinaniniwala ang maaaring nagawa iyon ni Han dahil sa galit. Kahit wala pa siyang inaamin, tuloy pa rin ang kaso laban sa kanya. Hiniling ni Han na si Kang ang maging abogado niya, ngunit noong una ay ayaw tanggapin ni Kang ang kaso dahil alam niyang napakahirap manalo. Gayunpaman, sinabi niya na hanggat walang bangkay, hindi tama na agad hatulan ang isang tao base lamang sa hinala. Kapag napatunayang guilty si Han, maaari siyang makulong ng 18 taon. Sa kasong ito, makakalaban ni Kang sa korte si Ann, na dati niyang kasamahan, ngunit ngayon ay magiging karibal niya. Hinahangaan ni Kang ang ama ni Ann bilang kanyang idolo, ngunit matagal nang may inggit si Ann sa kanya dahil mas mahusay siyang abogado. Isang gabi sa kulungan, nagtangkang magpakamatay si Han, ngunit nailigtas siya. Nang mabalitaan ito ni Kang, doon niya naisip na baka inosente nga si Han, kaya tuluyan na niyang tinanggap ang kaso. Nagpunta si Kang sa apartment upang magsagawa ng sariling investigasyon. Napansin niyang natanggal ang ilaw sa kisame at may mga kandilang nakasindi pa. May nakita rin siyang CCTV camera, ngunit nakuha na ng pulisya ang footage. Ang pinaka-nakagugulat ay wala ni isang fingerprint o DNA ni Han ang natagpuan sa sarili nitong apartment. Kalaunan, ipinaliwanag ng isang security guard na madalas masira ang balat sa mga daliri ni Han dahil sa kemikal sa kanyang trabaho sa paggawa ng film negatives, kaya maaaring iyon ang dahilan kung bakit walang fingerprint na nakuha. Sa pagbisita ni Kang kay Han sa kulungan, inamin nitong matagal nang may kausap na ibang lalaki ang kanyang asawa sa telepono kahit hindi niya ito personal na nakilala. Tinanong ni Han si Kang kung naniniwala ba ito sa kanya, ngunit sinabi ni Kang na hindi niya hahayaang maapektuhan ng emosyon ang kanyang trabaho. Ang mahalaga ay tutukan ang kaso at manalo. Nang kumprontahin ni Kang si Ann, iginiit nitong walang ibang lalaki si Suyon at nagsisinungaling si Han. Tumanggi rin siyang ibigay ang CCTV footage at hinamon si Kang na humanap ng sarili niyang ebidensya. Bago umalis, binalaan pa niya si Kang na itigil na ang kaso. Ngunit matapang na sinabi ni Kang na gagawin niya ang lahat upang mapalaya si Han. Samantala, pinayuhan si Kang ng kanyang assistant na si Hunga na huwag nang ipagpatuloy ang kaso dahil tila siguradong matatalo sila. Sinabi rin ng kanyang sekretarya na magsisimula na ang paglilitis pagkalipas lamang ng 3 araw. Dahil dito, nagpasya si Kang na siya mismo ang maghahanap ng ebidensya anuman ang mangyari. Kalaunan, nalaman niya na bandang alas 12 ng hating gabi naganap ang pagpatay kay Suyon. Ngunit alauna ng madaling araw, may tumawag sa pulis mula sa isang payphone upang magbigay ng impormasyon. Kaya dumating ang mga pulis bandang 1:30. Nawawala rin ang CCTV footage mula sa kisame at ang unang pulis na nakasaksi sa crime scene ay inalis pa sa kaso. Dagdag pa rito, 3 araw bago ang kanyang pagkamatay, sinabi ni Suyon sa kanyang ina na posibleng patayin siya ni Han, ngunit hindi maipaliwanag ng ina kung bakit niya iyon nasabi. Dahil dito, unti-unting lumalabas na tila may mga taong gustong idiin si Han sa krimen. Upang makakalap pa ng ebidensya, humingi ng tulong si Kang sa kaibigan niyang si Jiang. Ikinuwento niya na sa gabi ng insidente ay hindi dumaan si Han sa kanyang karaniwang ruta at sa halip ay dumiretso sa highway. Ayon kay Han, inaantok siya kaya nalagpasan niya ang normal na daan at nagkaroon pa ng maliit na aksidente. Ngayon ay kailangan nilang makahanap ng saksi na makapagpapatunay dito. Ngunit ayon kay Jiang, halos imposible iyon dahil 3 araw na lamang ang natitira bago ang paglilitis. Gayunpaman, tiniyak ni Kang na maipagpapaliban niya ang trial. Dahil dito,
Nagsumit siya ng apela sa korte upang iharap muna ang kaso sa hurado, kaya naantala ng 2 linggo ang paglilitis. Habang iniimbestigahan ni Jiang ang mga katrabaho ni Han, nalaman niyang may nawawalang dummy body sa storage room 3 araw bago ang pagkamatay ni Suyon, at si Han ang may hawak ng susi sa araw na iyon. Samantala, nang kausapin ni Kang ang doorman ng building, nalaman niyang eksaktong 12:00 ng hating gabi sa gabi ng insidente ay may nag-activate ng lahat ng car alarms sa parking lot, kaya napilitan siyang iwan ang kanyang pwesto upang tingnan ito. Nang pumunta si Kang sa CCTV room, sinabi sa kanya na si Officer Lee ang kumuha ng CCTV footage bandang 1:00 ng madaling araw. Labis itong ikinagulat ni Kang dahil 1:30 pa dumating ang mga pulis sa crime scene. Ibig sabihin, nakuha na ang footage bago pa sila opisyal na dumating. Mas lalo pa siyang nabahala nang malaman niyang ibinigay ni Officer Lee ang footage kay Ann, kaya napagtanto niyang may malinaw na irregularidad sa kaso. Samantala, nalaman naman ni Jiang mula sa highway patrol na 2 araw bago ang insidente ay may pinahintong sasakyan na may dummy body sa trunk. Ngunit dahil nakatakip ng cap ang driver, hindi nila ito malinaw na nakilala. Pagkatapos nito, binisita ni Kang si Han sa kulungan. Upang palakasin ang loob nito, ipinakita niya ang lumang litrato nilang mag-asawa ni Suyon. Nang makita iyon ni Han, naging emosyonal siya at sinabing kuha iyon noong una silang nagkakilala. Idinagdag pa niya na buo ang tiwala niya kay Kang at naniniwala siyang mapapatunayan nito ang kanyang pagiging inosente. Pagbalik ni Kang, nagdala siya ng 2 kandila at ipinaliwanag sa kanyang sekretarya ang napansin niya sa crime scene. May 4 na kandila roon, 3 ang tuluyang natunaw habang ang isa ay kalahati lamang. Posibleng sinindihan ni Suyon ang unang 3 kandila bandang 10:00 ng gabi. Ngunit maaaring ang pumatay ang nagsindi ng ika-4 na kandila matapos ang krimen. Inutusan niya ang sekretarya na sindihan ang 2 kandila at sukatin kung gaano katagal bago matunaw ang kalahati ng isa. Samantala, pumunta si Jiang sa lugar kung saan sinabing naaksidente si Han noong gabi ng insidente. Doon ay may nakita siyang maliit na tindahan, ngunit tumanggi ang matandang may-ari na makipag-usap sa kanya. Kaya iniwan na lamang ni Jiang ang kanyang business card bago umalis. Sa kabilang banda, determinado si Kang na malaman kung ano ang laman ng CCTV footage na tila pilit itinatago ng pulisya at ni Prosecutor Ann. Nang iharap ang kaso sa hurado, tinanong ni Ann ang doktor kung bakit sila naniniwalang patay na si Suyon kahit hindi pa natatagpuan ang bangkay. Ipinaliwanag ng doktor na base sa dami ng dugong natagpuan sa kama, mahigit 3 litro, imposibleng mabuhay ang isang tao matapos mawalan ng ganoong karaming dugo. Dagdag pa ni Ann, wala ring bakas ng pakikipaglaban o kaguluhan sa silid. Walang sirang gamit o palatandaan ng struggle, kaya malamang nakilala ni Suyon ang taong kasama niya. At ayon sa kanya, si Han lamang ang maaaring taong iyon. Ngunit nang tanungin ni Kang ang doktor kung posible bang sugatan si Suyon ngunit nakalabas pa ng silid, sinabi nitong posible iyon. Gayunpaman, ipinaliwanag din ng doktor na ang isang taong nawalan ng ganoong karaming dugo ay tiyak na mag-iiwan ng bakas ng dugo sa kanyang dinaanan. Pagkatapos nito, sinabi ni Ann sa hukom na may isang kandilang sinindihan 20 minuto matapos ang pagpatay. Para sa kanya, tanging isang taong kampante sa loob ng silid o may sakit sa pag-iisip ang makagagawa nito, at ayon sa kanya, akmang-akma iyon kay Han. Matapos ang pagdinig, nagtakda ang hukom ng panibagong petsa para sa susunod na hearing. Pagkatapos, nagtungo si Kang sa opisina ni Suyon upang magsiyasat. Doon, nakausap niya ang kaibigan ni Suyon na nagsabing mahal na mahal nito ang kanyang asawa at wala itong ibang lalaki. Gayunpaman, 1 buwan bago ang kanyang pagkamatay ay bigla raw naging malungkot at tila nawala ng sigla si Suyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nalaman ni Kang na eksaktong 1 buwan din ang nakalipas nang mawala si Han sa loob ng 10 araw. At mula nang bumalik ito ay lalo raw lumala ang emosyonal na kalagayan ni Suyon. Samantala, masusing pinanood ni Ann ang CCTV footage kung saan may lalaking makikitang umaakyat sa elevator. Hindi malinaw kung bakit pilit niya itong itinatago. Sinabi rin ni Dan kay Ann na malamang na i-cross-examine ni Kang si Officer Lee sa susunod na pagdinig, kaya lalo itong nabahala. Desidido si Kang na makuha ang CCTV footage. Kalaunan, nakipagkita si Officer Lee sa assistant niyang si Junga at sinabing si Ann ang may hawak ng footage, ngunit maaari siyang makakuha ng kopya sa isang kondisyon, huwag siyang isalang sa cross-examination
Sa huli, pumayag si Kang at tinanggal ang pangalan ni Officer Lee sa listahan ng mga tatanungin sa korte. Nang makita ito ni Ann, agad niyang naisip na maaaring nakikipagsanib si Officer Lee kay Kang, kaya lalo siyang nabahala at nagsimulang gumawa ng sariling plano. Samantala, muling nagtangkang magpakamatay si Han, ngunit nakaligtas muli. Nang malaman ni Kang na humihingi pala ng pera si Officer Lee kapalit ng CCTV footage, mariin siyang tumanggi na bumili ng ebidensya gamit ang salapi. Sa kabilang panig, nakipagkita si Ann sa lalaking nakita sa CCTV footage. Isang gabi naman, pag-uwi ni Kang sa kanyang bahay ay may natanggap siyang isang folder. Naglalaman ito ng mga dokumento tungkol sa isang brutal na pagpatay 10 taon na ang nakalipas, kung saan isang dalagita ang pinaslang at inabuso. Ibinahagi ni Kang kay Jiang ang buong nangyari. Matagal na raw siyang pinagdudahan ng pulisya sa lumang kaso ng pagpatay. Bago pa man mamatay si Suyon, nang mawala siya ng ilang araw, kinuha siya ng pulisya at ikinulong muna para imbestigahan. Ngunit nang walang makitang ebidensya laban sa kanya, napilitan din silang palayain siya. Kalaunan, nalaman natin na ang lalaking nakipagkita kay Ann na nakita sa CCTV ay si So, ang investigador sa dating kaso ng pinaslang na dalagita. Siya rin ang nagpadala ng folder sa apartment ni Kang upang ipaalam na minsan nang naging suspect si Han sa isang pagpatay. Pagkatapos nito, hiniling ni Ann kay So na tumistigo sa korte. Samantala, nakipagkita si Kang sa propesor na nag-interoga kay Han noon sa utos ng pulisya. Ayon sa kanya, 3 araw niyang tinanong si Han, ngunit hindi ito umamin. Tinanong pa niya kung mas gusto nitong mapunta sa kulungan o sa mental hospital, ngunit nanatili itong tahimik. Gayunpaman, kumbinsido noon ang pulisya na si Han ang may sala dahil hindi nito maipaliwanag kung nasaan siya noong oras ng krimen. At ang prosecutor noon ay si Ahan din. Dahil dito, napagtanto ni Kang na tila naghihiganti si Ann matapos matalo sa kasong iyon. Dahil sa galit, pinuntahan niya si Han at kinompronta kung bakit itinago nito ang nakaraan. Sumigaw siya, "Sabihin mo sa akin ang totoo, ikaw ba ang pumatay sa babaeng iyon?" Emosyonal namang sumagot si Han, "Kung ang sarili kong abogado ay hindi naniniwala sa akin, paano pa ang hukom? Buhay pa ako ngayon dahil naniniwala ako sa iyo. Hindi ko pinatay ang asawa ko at hindi ko rin pinatay ang babaeng iyon." Mas lalo tuloy naguluhan si Kang kung sino ang tunay na salarin, ngunit pinatatag siya ng kanyang kaibigang si Jiang at sinabing mananalo sila sa kasong ito. Kinabukasan, sa paglilitis, tumistigo ang ina ni Suyon. Sinabi niyang 3 araw bago mamatay ang kanyang anak, bumisita ito sa kanya at nagsabing hindi pala ang kanyang asawa ang taong akala niyang kilala niya. Iginiit din ng ina na si Han ang pumatay sa kanyang anak at tinawag pa niya itong halimaw. Ngunit tinanong siya ni Kang, "Kung alam mong maaaring mapahamak ang anak mo, bakit mo pa siya pinayagang umalis?" Sumagot ang ina na nalilito siya noon, ngunit simula pa lang ay alam na niyang hindi mabuting tao si Han. Pagkatapos nito, sinabi ni Kang sa korte na masyadong possessive ang ina ni Suyon sa kanyang anak. Ayaw niyang may ibang taong maglayo sa kanya, kaya mula pa lang sa simula ay may masama na siyang tingin kay Han. Matapos ang pagdinig, ibinigay ni Officer Lee kay Junga, ang assistant ni Kang, ang kopya ng CCTV footage. Ngunit nang panoorin nila ito, ibang video ang laman. Doon nila nalaman na patibong pala iyon ni Ann upang idiin sila dahil iligal ang pagbili ng ebidensya gamit ang pera. Samantala, nakipagkita naman si Jiang sa matandang may-ari ng tindahan malapit sa lugar kung saan naaksidente si Han noong gabi ng insidente. Ayon sa matanda, nasagasaan ni Han ang kanyang anak at agad itong tumakas. Ibinigay pa niya ang plate number ng sasakyan na nagpapatunay na noong gabing iyon ay nasa highway si Han at malayo sa kanyang bahay. Kinabukasan sa korte, tumistigo si Su. Inamin niyang siya ang investigador sa lumang kaso kung saan naging suspect si Han. Kahit pinalaya ito dahil sa kakulangan ng ebidensya, naniniwala pa rin siyang may sala si Han. Dahil dito, palihim siyang pumasok sa apartment nito at nagkabit ng mikropono sa kisame. Ngunit nahuli siya ni Suyon habang ginagawa iyon, kaya ipinaliwanag niya ang lahat at pumayag si Suyon na tulungan siya. Ayon kay So, noong gabi ng pagpatay ay tumawag sa kanya si Suyon at sinabing may nakuha itong ebidensya laban kay Han. May recording daw siya ng tawag na iyon. Sinabi rin niyang sinusundan niya ang sasakyan ni Han noong gabing iyon, ngunit nalinlang siya at biglang nawala ito. Agad siyang nagtungo sa apartment, ngunit pagdating niya ay huli na ang lahat. May dugo na sa kama at wala na si Suyon.
Kaya tumawag siya sa pulisya na dumating makalipas ang 30 minuto. Pagkatapos nito, sinabi ni Ann sa korte na dahil may hawak na ebidensya si Suyon laban kay Han, pinatay siya nito at itinago ang bangkay. Ngunit tumutol si Kang at iginiit na posibleng pinagsamang plano lamang ito ni Ahn at So upang idiin si Han, lalo na't si Ahn din ang prosecutor sa dating kaso ng pagpatay sa dalagita. Kalaunan, iniharap sa korte ang matandang may-ari ng tindahan kung saan sinasabing naaksidente si Han. Ayon sa kanya, noong gabing iyon ay nasagasaan ni Han ang kanyang anak at agad itong tumakas. Tinandaan daw niya ang oras at ang plate number ng sasakyan upang makasingil ng danyos. Ngunit kinuwestiyon siya ni Ann. Paano raw niya natandaan ng malinaw ang plate number kung hindi niya nakita ang mukha ng driver dahil sa dilim? Idinagdag pa niya na posibleng binayaran lamang ang matanda upang tumistigo, lalo na't dati nang nagtangkang bumili ng ebidensya si Kang. Tinakot pa niya ang saksi na maaaring makulong ang sinumang magsisinungaling sa korte. Dahil sa takot, nagpanik ang matanda at sinubukang tumakas, kaya tuluyang hindi tinanggap ng korte ang kanyang testimonya. Pagkatapos nito, habang nasa banyo, pinag-isipan ni Kang ang lahat ng nangyari. Kung tunay na mahal ni Han si Suyon, bakit nito itinago ang nakaraan nitong kaso ng pagpatay? Sa susunod na pagdinig, tinanong niya si Han sa harap ng korte. Ipinaliwanag ni Han na emosyonal si Suyon at hindi nito mauunawaan ang buong katotohanan, kaya pinili niyang itago ang nakaraan para maprotektahan ang kanilang relasyon. Ngunit nang malaman niyang nakipagtulungan si Suyon sa isang pulis upang maghanap ng ebidensya laban sa kanya, itinuring niya itong pagtataksil sa kanilang pagmamahalan. Sinabi naman ni Kang na kahit siya ang abogado nito, may bahagi rin si Han sa depresyon ng kanyang asawa. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit bumalik si Han sa kalagitnaan ng kanyang biyahe noong araw ng insidente. Ipinaliwanag ni Han na nakalimutan niyang kunin ang regalo para sa kanilang anibersaryo, kaya bumalik siya sa bayan upang bumili ng bouquet ng bulaklak. Ngunit nang tanungin kung bakit 5 oras bago siya nakauwi, sinabi niyang nakatulog siya habang nagmamaneho, bahagyang naaksidente at nawalan ng malay. Nang magising siya ay dumiretso na siya sa highway pauwi. Ngunit pagdating niya sa apartment, naroon na ang mga pulis at agad siyang inaresto. Matapos marinig ang lahat, tinanong ni Kang si Han sa harap ng hukuman kung pakiramdam ba nito ay may pananagutan siya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sumagot si Han ng emosyonal. Pakiramdam niya ay may pananagutan siya dahil pinipilit ng lahat na siya ang salarin. Sinabi niyang hindi niya pinatay ang kanyang asawa at mahal na mahal niya ito. Ipinaliwanag din niyang kaya walang fingerprints niya sa apartment ay dahil araw-araw siyang humahawak ng kemikal sa trabaho na sumisira sa kanyang balat. Sa huli, sinabi niyang naniniwala siyang may ibang pumatay kay Suyon at maaaring naroon pa ang taong iyon sa loob ng korte. Pagkatapos ng paglilitis, hinarap ni Kang si Ann at sinabi niyang pinagbintangan nito ang isang inosenteng tao. Ngunit sumagot si Ann na sinusubukan lamang ni Kang manalo sa pamamagitan ng emosyon. Dahil dito, galit na inakusahan ni Kang si Ann na siya ang tunay na pumatay sa asawa ni Han at itinapon ang bangkay upang ibintang sa kanya. Kinabukasan, nagsimula ang huling pagdinig sa korte. Sinabi ni Ann na kahit kulang ang ebidensya, kung susuriin ang nakaraan ni Han, ay makikitang minsan na itong naging suspek sa brutal na pagpatay sa isang batang babae. Dagdag pa niya, nakahanap umano ng ebidensya laban kay Han ang kanyang asawa, kaya pinatay niya ito at itinago ang bangkay upang walang matirang pruweba. Ayon kay Ann, kung hindi agad dumating ang pulis, malamang nalinis na ni Han ang dugo. Sa likod daw ng tahimik nitong mukha ay nagtatago ang isang malamig na mamamatay tao na dapat maparusahan upang hindi na muling makapanakit. Nang magsalita si Kang, sinabi niya, mas mabuti nang makalaya ang 10 may sala kaysa maparusahan ang isang inosente. Ipinaliwanag niyang hanggang ngayon ay wala pa ring matibay na ebidensya na pumatay si Han sa kanyang asawa o sa batang babae. Hinatulan na raw ito ng lipunan dahil lamang sa kanyang katahimikan. Dagdag pa niya, hindi pa natatagpuan ang bangkay ni Suyon at posibleng buhay pa ito. Pagkatapos ay sinabi niyang ihaharap niya si Suyon sa korte ng buhay at nagbilang siya hanggang 3 habang nakatingin ang lahat sa pintuan. Ngunit walang pumasok. Pagkatapos ay sinabi ni Kang na napalingon ang lahat sa pinto, na nangangahulugang may pagdududa pa rin kung patay na nga ba si Suyon. Dahil dito, hindi dapat hatulan ang isang tao batay lamang sa hinala. Sa huli, sumang-ayon ang hukom at pinalaya si Han dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit bago umalis, sinabi ni Ann kay Kang na noong nagbilang siya hanggang 3,
Lahat ay napalingon sa pinto. Maliban kay Han, doon napagtanto ni Kang na hindi lumingon si Han dahil sigurado siyang patay na si Suyon. Samantala, ihahatid sana ni Jiang ang anak ng matandang saksi nang magmungkahi ang bata ng shortcut papuntang highway. Habang dumaraan sila roon, may nakita si Jiang na istrukturang pamilyar. Naalala niyang nakita niya iyon sa litrato ni Han. Agad niyang tinawagan si Kang at ipinaalam na ang daang iyon ay mas mabilis papuntang highway at kalahati lang ng oras ang biyahe. Dagdag pa ng bata, nakita niya ang kotse ni Han malapit sa dam noong gabing iyon. Ibig sabihin, posibleng doon itinapon ang bangkay ni Suyon. Nagulat si Kang at napagtanto niyang nalinlang siya ni Han. Ang pagpapalaya niya rito ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay, kaya agad siyang nagtungo sa apartment ni Han. Pagdating doon, sinabi niya, "Alam kong ikaw ang pumatay sa asawa mo at sa batang babae." Ngumiti si Han at umamin. Sinabi niyang siya nga ang pumatay sa batang babae noon. Nang malaman niyang nakikipagtulungan ang kanyang asawa kay So upang maghanap ng ebidensya laban sa kanya, doon niya binalak ang pagpatay kay Suyon. Bago pa mangyari iyon, nagpractice pa siya gamit ang dummy body na ninakaw niya sa kanilang kumpanya upang sukatin ang biyahe papuntang dam. Noong gabing iyon, nakita ni Suyon sa drawer ang mga ngipin ng batang babae. Nang komprontahin siya nito, sinaksak niya ito sa dibdib at pinatay. Dahil malapit nang maubos ang kandila, nagsindi pa siya ng bago habang ginagawa ang krimen. Ipinaliwanag din niya kung paano niya nailabas ang bangkay. Pinatunog niya ang lahat ng car alarm sa parking lot upang malayo ang gwardiya. Habang abala ito, itinapon niya ang bangkay mula sa balkonahe. Dahil sa ingay ng mga alarm, walang nakarinig sa pagbagsak ng katawan. Pagkatapos ay dinala niya ito sa dam at doon itinapon. Matapos niyang aminin ang lahat, biglang dumating ang mga pulis at inaresto siya. Bahagi pala iyon ng plano ni Kang. Kalaunan, hinanap ng mga pulis ang bangkay ni Suyon malapit sa dam. Dumating si An at kinausap si Kang na ipinakita ang recorder kung saan naitala ang pag-amin ni Han. Sinabi ni An na siya mismo ang nagdiin sa sarili niyang kliyente at maaaring masira ang kanyang reputasyon. Ngunit sagot ni Kang, hindi mahalaga ang reputasyon niya. Ang mahalaga ay mahuli ang tunay na may sala. At makalipas ang ilang sandali, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Suyon. Maraming salamat po sa lahat ng comments at sa patuloy na pag-subscribe sa aking YouTube channel.